talaga ng isang buong team kasi ayaw din nila mag-deal with alam mo yun, yung mga little hiccups kapag bago yung lineup yung mga Oo, chemistry issue. problems, O, yung synergy. Di bagay Diba? yung playstyle ni ganito. Ang maganda dito, Josie, nanalo na si Tryout. Ay, Nanalo na si Acquire. ayun na. So, ibig sabihin, malalaman natin dito kung ano nga ba yung mas naging effective. Ito na talaga yung pagpapakilala ng dalawang teams. And speaking of pagpapakilala, wala na akong question kung sino ba si Scary Meme, kung sino ba si Loisa, sino ba si Denjiro, sino ba tong si Sai. Kasi nakita na natin how they performed nung games 1 and 2. And this is a very exciting match entering game 3 dahil wala na yung mga heroes na ginamit nila kanina. What's more? Oh, what's next? What's next? What's next for these two teams? Kung ano pa nga ba mga pwede nilang kunin. Kung iisipin na hindi pa nga nakakapag-ruby dito yung side ng AP Brencia. Pero, ang maganda dito para sa RRQ, hindi pa din sila nagka-carry. Diba? May mga ganyan May mga, ganyan mga baka Hindi ba sila nagdodobarya? Si AP Brencia, hindi pa nagtiterisla. Si AP Brencia, hindi pa nag-ahari. Oo. Diba? May mga bala pang ganun May yan mga bala pa, hindi pa nga rin sila nag-i-export Ayan, baka kunin nga dahil Madami pang pwedeng kunin. Pero ang mga talagang hero na hindi lumalabas na dito is si Jennifer. Si Jennifer hindi na napili, si Guinevere. Kasi iba talaga yung pagiging flex ni Jennifer, ni Guinevere. Iba Iba? Parang nag-gymnastics to si Guinevere sa sobrang flexible. Yung tinatawag na mental gymnastics. Yeah. Kumbaga, sinasayko ka niya. Kasi di mo alam kung XP ba siya, roam ba siya, jungle ba siya, mid lane ba siya, kasi pwede din naman dahil mage ang Guinevere. Diba? Sino ang nawalan na ng bala for game number 3? Yan ang tanong sa ating utak. Natandaan na for game number 3, yan yung isa sa mga pinakamagagandang isipin kung sino nga ba yung nawalan na ng bala. Oo. Kasi may mga times na kapag ka na-realize mo, habang nag-mid-draft, di ba, may plano na kayo, mid-draft, si ganito, maganda para sa game na to. Para sa lineup niyo pala siya ng third game. Diba? Arlot. Ayan! Yung mga sinasabi natin. The big guns. Eto na. The ammunition. Lumalabas Ayan na yan. At wait lang yung mga Lancelot pa. Nandiyan pa sila. Baka mag-lot-lot and friends ang RRQ Kaito dito. The Lancelot Arlot combo. Kumbaga, doon sa kabila may Ken and Ben. Dito, lot-lot and friends. Lot and Birds. Lot-lot and Perds. Yan. Hindi mo nga alam kung kay Perds ba yung Arlot. O kay X-Nova no? Diba? Nung isang araw nga, kahapon, si Ajay ng TNCC4, kino-gold lane nga yung Arlot Pwede naman. Diba? Hindi natin alam. Ben and Ken ay nag-hover ng kanilang heroes at Ayan na sinasabi ko sa'yo. Ayan yung mga paglalabas yung mga yan Sila Clint, sila Barats. Ayan na. parang nakita ng AB Brencia. O nga nakita ng RQ kahit di pa tayo naghaharit. Binan nila. Nakalimutan nila yung Barats. Pero pwede nga mag-roam to kasi di pa ata nag-usuong dito yung Di pa nag-usuong dito yung RQ kahit to Lugi. Ay! Edit Edit ni Perds. Edit ni Perds. Wala season 2. Ay, Kari, nabanggit mo nga Kaso, kanina. ito yung problema dyan. In terms of the early game kasi, range advantage goes to Clint. Range advantage. passive-passive niya. Passive-passive niya yung range advantage sa kanya mapupunta Laki nung shield ni Bakshaw. Mas malaki na sa kanya. Syempre, Bakshaw Shield Unity yan. Sa bagay. Pinanggugulong niya yan Gulong Bakshaw gulang. Tsaka pinagtataka ko, ba't hindi nauubos yun? Hindi pa binabato niya yun? Well, malay mo, tumutubo sa kanya. Lumalabas sa kanya. Lumalabas sa kanya. Ikaw ba naman, may shield unity ka pero nauubusan ka. Paano magiging united yun? Mali yun, di ba? Pero pwede na kumuha ng mage. At yun na nga, Lilia. Ang ganda naman ng pagkakapili ng Lilia. Ang ganda ng timing. Nung nakita, babaksahan niyo yung Barats namin Kung kailan ka may carry na pwede mong i-opposition, nandito na rin mismo yung Baksha din, di ba? At kung titignan mo din, when it comes to DPS, andyan yung
lineup ng AP Brencia, ang taas talaga. Diba? Depende nga kung gagamitin mo yung Lilia as DPS or burst eh. Kasi pwede mong taniman ng 5 bilog tapos pakagat mo dun sa Gloom eh. Baka, malay mo may prangko pa. Baka pwede piliin ng RRQ yan. Nagamit na ng AP Brencia eh. May Kaja pa naman. Kung Meron pa. Kung suppress lang, andyan pa naman yung Kaja eh. Pwede pang gamitin ng Scary Meme. Or, teka, Ano? Rafaela kaya? Barats Rafaela, mga ganun. Barat Estes. Yun pa, isa ano? Oo, Barat Estes. May feeling ako kailangan tanggalin yung Estes dito. Parang Delegates. Ayan, nagban ng Tigreal. So, nagkakaroon Ay, tayo. hindi. Okay lang pala yung Estes. May back siya naman. Eh, kasi yung Baksa, pag wala ka ng ulti, di mataas pa rin yung heal eh. Mataas Sobra. pa. Parang hindi kaya ng Baksa alone yung pag-counter ng heal. So, although pwede nga nilang palampasin na kasi parang mas suitable naman for XP lane ang Barats kesa jungle para Oo. may added mobility siya. with Pero the kasi, player. ang akin kasi doon, ibang approach. Parang, Oo. di ba kasi, pagka may Estes kasi, parang lagi kami binibabysit na lane. Which is technically the gold lane. Sa early stages, kapag ka nakuha mo yung level 4 mo, dumalaw ka doon, walang heal na makakasalba doon sa dalawa kapag ka naipit nyo. Oo nga naman. Maaari. Now, what's left? Wala na rin Minotaur. Maganda yung pagkakabal ng Minotaur. May mga Digi pa nga eh. Which would fit. Digi Barats, parang nakakatakot nga. Oo. Tapos automatic loose lane yung carry. Kasi Clint na. Kasama mo pang Digi. sama mo pa ng Digi. Pero pwedeng ipagpamamaya pa. Pwede pang kumuha dito Oo. ng isang Ay, crap. Grok is Scary Meme o XP Grok. Hindi natin alam pa. Pero ngayon na mabubuksan ng 2 pang alas ng RRQ Kaito. Wala pa silang mid lane technically at Random ko, roam. roam na yan, si Scary Meme. Kailangan Roam nila na dito, yan. damage dealer na XP lane. Para Topa mga kits. Mga Topa kits Benedetta. Mga Pakitod Benedetta. Parang kukulangin ng damage kapag kayan lang eh. Oo. Kulang yan, kulang. Tsaka masyadong matagal kasi Lilia. Ay! Oh! Gordon Kaja! Nabanggit natin to, Kaja. Kanina nabanggit ko yung Gord kaso gold lane yun eh. Hindi gold lane yun eh. Gord lane. Gord lane. Eto security guard to eh. Okay, so ngayon, ang idea is to overwhelm them with damage tapos kumuha ka na lang ng execute. Nagigets ko din yung idea kung bakit ka kumuha agad ng Martis kasi nga naman, if you would settle for any other jungler or katabi natin jungler mo yung Barats, si Kaja, tas si Gord, automatic target ka, attacking ka, Mystic Gash, tapos ang boxing. Actually, kahit di mo atakin, ang daling patamaan ng Mystic Dash. Oo. Bababad at bababad yung Pero Barat. ang pinaka-concern ko dito, in the early stages, parang walang damage para sa akin muna yung kung hindi magiging maganda yung simula ng Barats dito, parang walang damage output na meron yung Even yung Martis, AB yeah. Brencia. Masyadong snowball reliant yung lineup ng Okay. AB Brencia. And as we enter the very last game for this matchup, game number 3 ng AB Brencia at ng RRQ Kaito. And Loisa, Denjiro, they are our, sabihin na lang natin, highlight para dito kasi it really depends on their performances kung paano gagana yung kanilang lineup. Si Baksha yung bahala magpalambot, si Denjiro yung bahala magpalambot dun sa mga makukuha na tong kabila. Si Loisa naman, yung magme-make sure na kahit wala silang damage early game, kapag ka na-decimate niya, tapos pa rin yung laban. Kapag nadalit, nanaginip ang isang Martis, kayang pumalag. Nag-decimate. Yung mga ganun yun eh. At ngayon kailangan ding gawin ng RRQ Kaito ay abatan yung snowball potential na yun. Oo. Hindi, kumbaga parang sa kanila ang kailangan lang mangyari dito, makuha ni Xnova at ni Minguin yung mga level, yung mga ultimate nila. Kapag ginawa na nila yan, meron ng attempt to take down people from the side of APBX. Kaso ang problema, si Sei dito na-sampulan na. Oo. Kapag gamit na Purify.
paggamit ng Purify just to escape from that. Pero nandyan naman yung panggugulo din ni Denjiro rather at ni X-Nova. Pero ano expect mo na yan kasi back siya yan mabilis ang ikot sa jungle yan At ngayon, nakikita naman na sa taas na gumagalaw na rin dito si Mingwin. Ayaw niya gumalaw doon sa may gubat kasi alam niya may possibility na may bakats may doon. nag-aantay. Mahirap maggubat-gubat kapag may bakats Lumongkat si Mingwin Imbis na diretsong punta sana sa top lane. At saka sabi niya, kukuha kasi akong level 4. Bibigay ko kay X-Nova yung gitna para mag-level 4 din siya. Nandiyan naman yung Victorious welcome para kunin si Ferds. Kanino mapupunta? It's gonna be on Loisa. AP Bren Sia after getting the turtle disengage. Makunat pa rin. Kailangan nila ng way para mauna. Kailangan nila matrickle down yung numbers dito ng AP Brencia. Kailangan maging 4v5, 4v3 ang laban bago talaga sila masabi na kaya nila i-take down. Ang daming resources na nagamit din doon for the side of RRQ. Kahit si Mingwin nagamit yung kanyang yung flicker niya And sa totoo lang, isa yan sa mga bagay na kailangan hawak ng isang gourd kasi pwede mong ayusin yung pwesto ng Mystic Gush. And at the same time, kung iisipin, pwede mo na rin pantakas yan Kapag may ipit ka na at alam mong marami nang susugod sa'yo, pero AP Frenzy ang may hawak ng kalamangan niya. Nice pa na si X-Nova! Ginulat na lang bigla ni Scary Meme ng isang wild charge flicker. Oo, kahit sabihin natin na mahuhuli na siya ng mga panahon na yon, hindi na nagdalawang isip si Scary Meme. Ang ginawa niya na, kesa makapag-flicker pa, i-burst na natin. Biglain na at kunin ang kill. Successful sila doon. Sa ikot sa baba ay natagpuan nila si Denjiro. Ay natak na nga si Scary Meme. Mukhang hindi na makakatakas pa. At mapupunta pa kay Denjiro yung bounty. Pero nakakuha ng energy plate si Ven. Getting sa momentum doon sa combination nila, may na-takedown na sila. At nasabihin na lang natin na reinforce na yung idea sa utak dito na kaya natin mag-burst down. Kailangan lang natin linyahin. Ang magandang balita doon para sa side ng RQ, kahit nangyari yung kill na yun na hindi ginagamit yung flicker. So most likely, ang next target dyan would be Ven. Maaari. Ven pag na up yan. ng flicker, pag up ng ultimate rather. Divine Judgment. Pwedeng flicker ulti. Kunin na natin yung clean kasi parang masyado siyang malaya doon sa bottom lane. But meanwhile for AP Brencia, nag-gravitate yung rotation onto this objective. Turtle na naman ang pag-aagawa ng dalawang kupunan. But again, RRQ kahit ito ang may hawak ng position. Pwedeng pumasok si Loisa with the Mortal Coil. Hindi na siya makakapasok pa ng Ang galing ng ginagawa ni X-Nova. Ang ganda ng ginawa ni X-Nova. Literal, ito yung literal roam. Galang-gala. Hinatak niya lang Pakita lang siya doon. Nakita niya, okay, di ka na makakalapit. Hatak lang. At mapupunta sa RQ kahit ito yung turtle. Nagamit pa nga ni Scary Meme yung kanyang wild charge onto attempt. Itong si X-Nova, pero naka-flicker out pa din naman. Pero na-report niya. Pero alam mo, pre, hindi tatamad-tamad tong side ng AP Brencia. Nung nakita na lang nawalan sila ng turtle, ang naging reaction, punta sa may bottom lane, try natin i-kill si CY. Kisay, di ba? So, ibig sabihin dito, talagang clear sa utak ng AP Brencia kung anong kailangan nilang gawin dito. Kumbaga, parang May plan B. May plan B. Although nawalan sila ng isang resource, hindi tumitigil yung mundo nila dahil doon. May sticker pa nga si Scary Meme ng Bren lang malakas AP Bren sila Siyempre. Diba alang nga iba yung sticker niya? Wala naman iba sticker mo. Kumbaga, parang kung RRQ sticker niya, pang-aasar na tawag yun talaga ang asar. Pero ngayon bottom lane. Dahil doon magsuspawn ng turtle at gusto na rin nilang kunin yung torre. Pinipigilan lang ng paunti-unti ni Denjiro. Just delaying the inevitable! Meron na namang wild charge. Kaya ba nila i-burst down to? Nandyan din yung pader para mapigilan ng galaw, pero flickers have been burned. Ganun talaga yung AP Brencia. No? Pagkakuha ng gusto nila, alis na tayo. Pagka kumbaga sa Denjiro din, nakikita mo din doon, ang kunat na Kumbaga humarap siya sa apat, sinubukan siya i-burst down ng apat. Yung apat na nangalay. Uy, si Kid! Nawalan ng ultimate. Nawalan ng momentum sa katawan yung yung dinosaur. Napigil yung pinigilan niya yung sarili niya. Sabi niya, teka, parang nasa mali Parang mali posisyon Wag muna, wag ka ituloy. At hindi talaga nila tuloy.
Pero ang itutuloy ng dalawang kupunan ay ang pag-target sa Turtle. Nakaabang naman ang pwesto. Perch. Okay. Na final slash flicker. Pwede niyang gamitin. Hindi na pala kailangan ng flicker para lang tapusin. Kaso nga lang, medyo hindi pa naman nila napapalawang HP. Medyo, baba ng Kaso buhay. si Loisa ang ahatakin. Hindi na makakatakas pa with the Mortal Coil. Nandiyan naman ang mga glooms. Nandiyan ang mga shrooms. Pero tuloy pa rin si Perch sa pag-dash dun sa likuran. At talagang pinipigilan. Retry para kay Denjiro. Pero si Ven may ibang trabaho. Kahit na nakuha ni Ven doon sa may taas yung Torre, ay titrade naman doon sa baba si Sai. At nakikita naman natin dito, may kain na naganap, pero hindi pa rin makakatakas yung mga members dito. Ang ganda ng stun. The layering is there. Pero Ken is too makunat. Oo. Too makunat, pre. Too hard. Too hard. Makunat. Too makunat. At naka-invade pa nga sila ng purple. Naku, dadalawang Torre pa ata. Napigilan pa Hindi na nila. kontento sa isa. Oo. Hindi na kontento sa isa, pre. Tsaka napigilan nila yung snowball ng Martis ha. 7 minutes na pero 1-0 Ayan yung pa rin problema, si Loisa. yan yung problema sa Martis. Kumbaga, kapag ganyan yung score ng Martis, isa itong senyales na hindi mo na puwersa yung gusto mo buong game. Oo. Nakakuha ka ng isa, tumigil yan doon. Hindi mo na ituloy-tuloy. At ngayon gumagawa. And it, nag-fall off ang Martis. Nag-fall off ng matindi ang Martis, if ever. Denjiro may ipet sa members ng AP Wala siya Francia. pakialam, ang kunat niya eh. 5 members ay naghahabol. Naghahanap ng pwedeng target, ng pwedeng pick off. Ken. Uy, galang naman ang pagkakagamit ni Denjiro doon ng ano. Nung bakod. Kumbaga parang inipit niya yung sarili niya doon eh. Sabi niya, hindi ako nalalim ng todo dyan. Alam ko to eh. Oo. Tatay ko gumawa nito eh. Hindi mahatak dyan. At nag-aambahan lang naman, X-Nova, may flicker, may ultimate, naghahanap ng magandang target. At kailangan mag-ingat ng AP Francia dito. Ming, Gwen, and the others. Tapos Denjiro, walang katakot-takot sa katawan, pre. Papasok lang ng papasok. Papasok at no? papasok. Pero kasi, ang problema kasi nila, kaya hindi din sila makapag-commit sa side ng AP Francia. Hop! Hoy! Pero gumamit na ng Grabe! galawan. Si Perch ang nahuli. Pagka dito unas welcome, Fliniker, papalapit sa kakampi. Ngayon maghahabol ang AP Francia. Naghahanap sila ng tumatakbo mula sa RRQ Kaito. Pero may Lord at pwedeng doon ang punto ng dalawang kupunan. Denjiro has been getting his retries consistently throughout the series. Ngayon, kakailanganin si X-Nova ay naging numero, ladies and gentlemen. 3-2 ang score natin ngayon. Lord is being taken down. Nakita na nila kung nasan si Denjiro. And Denjiro, pati Sai, sinusubukan tanggalin si Skeremin. Si Skeremin agad, ang inuna. 4v3. Low HP, makakaalis pa naman. Retribution, pero kay Loisa mapupunta yung Lord na yon. Final slash, pero wala na siyang kasama. First still, dumadash pa. Naghahanap ng mapapatay. Counters after counters. Detonas, welcome. Iuntog sa pader, pero nandun yung Nakatapak sa Watusi. hindi na nakaalis pa etong si Ken sa pagkakataon na yon. But still, Lord ay nasa AP Francia. Grabe yung pacing netong laron to. Parang taas baba with an interval of 2 minutes per taas and 2 minutes per baba. Saktong-sakto ha, may timings pa May talaga! timings yan, pre. Ay, sabi ko sa'yo di ba 2 minutes yun? Sakto na naman. 2 Yung minutes, atak, oy! may flicker final slash na magagaling kay Friends! And it's a 2K for Sai. Make it a 3K. Isusunod pa ba yung isa? Maghahanap pa ba? Pero yung Torre na lang sa gitna ang pupuntiryahin nila. At ito ang RRQ Kaito. Nagigil, tapusin na ang laro. Birds nandito sa may area at pinapakitaan na sila ni Sai dito ng isang matindi. Let's head in to the instant replay. Yung hatak, yung burst, ito yung hinahanap natin kanina pa. Na-utilize nila at nakikita naman natin yung damage na gagawa. To my members, ang ganda ng final slash, pre. Diba? Pero bakit ko piniplay-by-play yung instant replay? Solid. Ganun kalupit eh. Oo, Talagang solid yun, replay by solid play yun. ang tawag Oo. doon. Solid yun pa. Nakita naman natin, iba yung final slash ni Fertz, di ba? Wild na wild eh. Yung parang nakita natin kanina na yung ginagawa niyang pag-zone-zone lang. Hindi ngayon. Ako mag-initiate. At unti-unti na natin nakikita yung pag-command ni Denjiro, ni X-Nova sa ating mapa.
Ito na yung ito na yung mode na supernova eh. Kailangan na yung mode na supernova. Ito na yun. Ito na yun, the general. Kumbaga parang kung may floor general sa MPL, dito kailangan niya nang hawakan yung floor. Tama. The floor holder. The floor, the Hawakan floor general. Floor general. Sige. Kasi kaya ko, hawakan. Holder yun. Kailangan niya nang hawakan to. At literal na inahawakan naman kasi may latigo siya eh. Oo. Si Diego. Oo. Si Diego Latigo. Si Diego. Pero nag-aabangan ha, dalawang Ito. middle bosses. Yung isa... Alam mo kung bakit dalawa lang sila dyan? Bakit? Kasi RRQ, Kai 2. Ay, Oh. tama! Dalawa! Dalawa! Ay, ito! Pero pag flicker niya doon, inatak na lang sa bigla. Pero watches palayo. Atras, nandiyan yung mga conceal. Nandyan yung mga skills na pwedeng ibato pa. Pero may pader na ibibigay. Si Ferds naghahanap ng target. Pero si Zay, sa likuran, nandun pala yung Lilia. Nagasik ng lagim sa mga members ng RRQ Kaito. Ngayon, isa na ang mawawala sa kanila. That's gonna be X-Nova falling down. Entering this Lord objective, wala ang roamer ng RRQ Kaito. Okay. So, kung tinignan natin ngayon, masasabi nyo na lamang ang side ng AP Brencia doon dahil na-takedown nila dito si X-Nova. Pero kung tutuusin pre, ang daming flicker na nagamit doon sa side ng AP Brencia na parang next team fight nila, buhay na ngayon si X-Nova. Oh. May mga flicker pa, may mga resources pa. Ang nawala lang sa kanila doon yung Purify ni Sai. Oo medyo mahirap ang kakaharapin for the next team fight. Naghahanda na rin naman. Although nagpakita si Sai doon sa baba, pero walang kakayahan ng AP Brencia na i-burst yung Lord ng ganon kabilis. Makakabalik at makakapuesto muli ang RRQ Kaito. At sila Sai dito, kailangan nila mag-ingat sa path na i-take nila. Mingwin still doing a great job of holding down this middle lane turret. Andyan pa rin yan. 13 minutes na ng laro. 13 minutes? Andiyan ka pa din? Kaso nga lang si Denjiro may binanggana doon na tinatak si Zay. Yung problema nila kanina, yun ang inuna nila. Ngayon si Scary Mime, unti-unting natutunaw, napawalchers na nga bigla, tapos natutukan ng Kamehame Wave mula kay Mingwin, pero makukuha ang buhay niya. Immortality Pop para kay Scary Mime. Ngayon 4 laban sa 4 at yung Lord ang kanilang pagtatapatan. Ken, humaharap sa mga members ng RRQ Kaito. Birds! May finals last na kukonekta sa tatlo, kaya naman wala na ngayon si Scary Mime at dediretso sila. Anong Lord? Sige Denjiro, ikaw na dyan. Kami maghahabol dito. Si Ben mapapauwi, low on HP, even si Ken at even si Loisa, mukhang aabot pa yung damage, pero no sir, buhay pa naman siya. The Wild One, Ferds, going at it, showing us kung paano ba talaga gamitin yung kagubatan. Nandun siya sa mga nandun siya sa mga talahib. Sabi niya, pre, ako bahala. Sabi niya, the Wild One, Bird, the Wild One. Nakita niya, sabi niya, talahib man. Sabi niya, nakita niya, this is the perfect opportunity. National Geographic, bang! Ginanon niya, pre! Inabangan niya yung mga predators. The Wild One. The Wild One. Dog Birds. The Wild One. Kaya naman ang Lord ay nasa kamay ng RRQ Kaito. Susubok na tapusin ang serye. Grabe si Birds doon. Parang, alam mo yun, lagi tayong perfect balance. Parang nandito yung avatar, pero parang tinanggal niya yung avatar bigla. Nasa yin-yang tayo, tapos bigla niyang tinanggal yung yin. Oo, hindi pwede. Sabi ni Birds, walang pwedeng balance. Oy! May flicker doon. Teka lang. Madadali dito si X-Nova. Kasi nakain siya, natitito na. Pero si Ken pa rin naman. Another finals slash na kukonekta sa 4. Pero makukuha ang buhay niya. Dedepensa ang AP Brencia. Ngayon 4 laban sa 4 ang numero. Pero tuloy-tuloy pa rin sa pagkatok at pagpasok ang RRQ Kaito. Ang galing nung doon. Ang ganda ng mga pinapakita ng mga players natin dito. And actually, yung trading natin, it's an XP lane for an XP lane. Yun lang Kanina, suntok para sa suntok. Suntok para sa suntok. Tapos, mata para sa mata. Ngayon, XP para sa XP tayo. Tingnan natin na yung mga item builds sila. Dahil we are at our 16-minute mark. Anything na pwede nating i-point out na kakaiba, Joshi? Immortalities, pinakamahalaga at this time. Noticeable na sa side ng RRQ Kaito, si Ferds at si X-Nova naka-immortality na. Hindi na may gamit ni Gord. Lahat ng wand, Genius wand, Glowing wand,
Ice Queen Ay! Wand. The WandaVision! Siya si The Wand. The Wand! The Wand. WandaVision item! Ay, naku po, eto na. The Ultimates. Dami yung Wand. Da- Dinaig pa da- niya si dami Harry mong wand. Potter. Grabe. Lahat ng wand niya, pre. Init, lamig, talino. Ikaw na si The Wand. Wala, The Wand. Minguin with the Wand. Naku po. Pero Ferds, we are still waiting for the next play, or will it be Ken to make that play? Ay, oo. Sila Scary Meme, hindi pa natin sila nakikita dito makagawa ng talagang isang malaking team fight ultimate. Isang malupitan. Oo, yung isang isang mahagupit. Mabagsik. Isang na hagupit. blagabog. Yan. Kailangan natin ng blagabog eh. Oo. Kasi ang ginagawa ni Ferds, blagadag. Ah. Kumbaga, pagka ang gumawa ng si Scary Meme, dapat Blagabog. taasan niya. Oo. Dapat blagabog. Oo, kasi yun yung tunog pag nauntog ka sa pader eh. Blagabog. Oh, yan. Diba? Okay. Okay. Ngayon, Lord Both na of these teams, naman. nakikita nyo, the atmosphere in their own boot camps. Nakikita natin kung gaano ka-focus ng mga players natin. Parang meron na dyan na hindi na pumipikit eh. Oo nga eh. At ang malupit doon, di ba sa land of doon, sobra yung action. Oh. Pero yung estado nila doon, parang kalma lang eh. Diba? Chillin like a villain lang. Ang dalawang koponan, pukos na pukos. Pero ang nagkikita dito sa Lord Dance, Kaso hindi. Hindi Ay, sila ay. makatawid pre kasi may minions. oo, may kita pa Madidelay sila. lang sila dito. Ay, conceal. Yup, Don't Denjiro. feel Denjiro! Meron flavor doon, pero napigilan yata kasi dito na Srel ka makakain nila si Denjiro. Makukuha pa nila yung buhay. Mapapab yung Ben! immortality ni Who is Ken. Ben? Who is Buhay Ben? pa naman si Denjiro, pero wala na yung immortality. Ben is down! Wala na yung gold laner ng AP Brencia, kaya mapipito silang umatras. Kaya naman yung Lord, papupunta na yata sa RRQ Kaito ng tuluyan. Akala natin si Denjiro na yung mabibigyan, pero at the very last moment, if we could see a replay of that, makikita nyo yung gulong, nauntog si Scary Meme. Akala natin, mahuhuli na siya ng wild charge kasi isang burst na ng kaso, pak! Pag flicker, natulak Napigilan. nung gulong. Napagamitan patuloy ng dito na Swecam at na-counter. Nahatak pa si Ben. At ngayon, RRQ Kaito, kumakatok sa base ng AP Brencia. May Lord na nagmamarcha sa Sa gitna. mga ganitong klaseng di kitang laban, Joshi, nakikita natin kung gaano ka-importante yung mga sobrang liliit na detalye na lang. Kahit isang minuscule na stun lang. Di ba? Yung mga millisecond na stun. May It fire makes all the difference! Oh my God! Galing kay Birds at may hatak pa mula kay X-Nova. Ngayon, isa-isang tumutumba. Isa, dalawa, tatlo. Asan yung pang-apat, pang-lima? Isusunod na nga ng mga members ng RQ Kaito. May TV pa sa base. Unti-unting siniseryoso kasi ang Game 3 ay mapupunta sa kaharian. RRQ Kaito showing us what it means to be part of the kingdom. The debut match of this current roster, and the future is bright. The future is really bright. And Oo. wala na akong hihilingin pa sa laban na yon. We've seen a systematic approach. We've seen an action pack nung game number 1 and nung game number 3. Combine them both. Grabe. Ako, pre, naniniwala ako. Although RRQ Kaito ang nanalo, sa lahat na nanonood dyan sa mga bahay nyo, lista nyo na rin sa to look out for list nyo ang AP Brencia. Itong dalawang team na ito, hindi nagbiro sa mga pinakita nila. Na-excite, na-hype tayo sa laro nila, and I have to say, this is gonna go down as one of the best series na meron tayo ng MDL PH Season 3. Not to mention, we are just on our day 2. Day 2 pa lang to. Day 2 pa lang to. At ganun na ang mga nakikita natin at hindi malabo na ganun din ang mga ihahatid pa sa atin as we progress all throughout this tournament. But we really have to highlight Ferds. Doc Ferds. Born to be wild. There is a reason why Ferds is the only person na hindi natanggal doon sa may first 5. Mhm. Siya yung constant. The constant, the wild one. The wild one. The reason. The answer. Sabi mo dahilan eh. Oh, The reason. siya yung hindi napalitan, and he's proving it to us right now kung bakit
siya yung nandoon. Hindi man yung tipong talagang, alam mo yung tipong parang napakakalkulado ng mga galaw, pero kapag ka-instinct na ang pinapairal, the wild one. The Wild. The wild one. Yun na yun. Yun na. Ang nakadikit na pangalan sa'yo, Nakadikit Ferds. na, dinidikit ko na sa'yo yan. The Wild. The Wild one. Umi-instinct na lang kasi, Oo. parang yung mga ganong bagay, naniniwala kasi ako wala ng shot call yun eh. Oo, yung hindi niya nasasabihin yung piplikер ano ko Hindi na. Biglaan na yun. Ginawa na lang. Guys, ang dami pa namin gusto sabihin, pero oras na ni QWERTY. Kaya QWERTY, it's your show, it's your time. QWERTY time. Actually, hindi ko time to. It's time for RRQ Kaito kasi sila ang nanalo dito sa serye 2-1 kontra sa AP Brencia. Once again, ako si QWERTY at ating himayin kung paano nga ba nila na-reverse sweep itong serye na masabi natin punong-puno talaga ng matitinding aksyon. Syempre, hindi natin makakalimutan ang naging key player ng game na to, walang iba. Tan-tararan, tan-tan. Nandito ang ating Game 3 MVP. Walang iba kundi si Doc Ferds. Grabe nga naman sa paggamit niya ng Arlot. Well, actually, ang isa sa mapapansin natin dito, ang kanyang emblem. Actually, for his emblem, gumamit siya ng base emblem plus gumamit siya dito ng tenacity. Bakit siya gumamit ng base emblem? Usually, sa mga Arlot users, nagiging problema talaga ang mana. But now that he is using the basic common emblem, wala na siyang problema sa mana. He did not even buy yung Thunder Belt para lang din talaga magkaroon ng mana kasi hindi mo nakakailanganin eh. Focusing on the Fury Hammer tapos punta ka na doon sa mga kailangan mong items tulad ng Dominance Ice plus Immortality. 'Di ba? Ganoon kabilis yung item progression dito nitong si Doc Ferds para nga naman din talaga makatagal doon sa teamfight. One thing na isa din sa masabi nating magandang pagbili niya ng items dito is actually the Radiant Armor plus itong Twilight Armor. Talagang nadepensahan niya yung sarili niya sa mga kailangan niyang depensahan. Radiant Armor for the Lilia, Twilight Armor para lang naman doon sa Clint na medyo mahapdi rin talaga. Pero aside from these items and of course aside from the emblems, ang naging reason naman talaga kung bakit siya ang MVP dito was actually the unbelievable setups being provided by Doc Ferds. Hindi nga lang isa 'di ba? Sinabi ko nga, setups. Madami, as in plural na S. Hindi lang isang S, puro S kasi sobrang dami, talagang parang game-changing setups being provided here by Doc Ferds. Actually, etong laban na to hindi mo na rin talaga masabi kung sino nga ba talaga yung lalamang. Paunahan sa setups ang dalawang roamers. Nung una, nandiyan yung mga hatak ni Xnova, burst na manggagaling kay Mingguin, and even the burst na manggagaling kay Sai or Dakari. Pero, bumabawi din naman kasi dito. Sila Scary Meme, bumabawi din si Ken. Laging may bawi. Bawian kung bawian, sapakan kung sapakan. Ito yung mga tipo ng player na hindi talaga sila magpapatinag dun sa kabila. Kahit na behind sila dito by some kills, lalaban at lalaban. Pero umabot na rin mismo sa punto na yung setup dito ni Ferds, yung setup dito nitong si Xnova, kumbaga hinahain na nila lahat ng players mula sa AP Brencia para i-burst ni Mingguin, para i-burst ni Sai. Makitang-kita sa replay, especially on this last team fight, na akala natin, iisipin mo nagkamali na doon ng silip si Denjiro. Sobrang crucial din actually ng pagbili niya doon ng Immortality, kaya naman hindi siya namatay. Namatay siya, na-resurrect because of that Immortality, nakapag-counter go ang RRQ Kaito. Yung mga maliliit na details na ganun, yun ang nagpanalo dito sa RRQ Kaito. 'Di ba? Sobrang intense na laban na ibinigay sa atin ng RRQ at ng AP Brencia, pero mas nanaig yung kaangatan. Kumbaga, dinaan sa gulang ng RRQ Kaito itong game na to because of that last team fight. Pero syempre, kudos pa rin naman talaga for AP Brencia kasi for sure, nahirapan din talaga dito ang mismong RRQ Kaito. But now, tignan din natin ang mga emblems na ginamit nitong ating mga players as we head on para dito sa kanilang mga emblems at sa kanilang mga builds. Pero bukod doon,
yung Clint, ang gusto kong pagtuunan natin ng pansin dito. Nauuso na nga yata talaga ang Master Assassin sa mga marksman, kaya naman naipapanalo niya yung lane niya. To the point na ang AP Brencia panalo sa gold lane nung early game. Alam dito ni Sai na hindi niya kayang palagan 1v1 harapan ng isang Clint, lalong-lalo na naka-Master Assassin dito. So, hindi talaga pinilit ni Sai ipanalo yung gold lane. Plus, yung dalaw pa ni Scary Meme kay Ven, talagang nakatulong yun for AP Brencia na maitry at maipanalo yung gold lane. Unfortunately, ang ginawa dito ng RRQ Kaito, dinaan na lang talaga nila sa gulang. Dinaan na lang talaga nila na makauna sila ng set. That is why mapapansin natin dito si X-Nova getting the fleeting time para nga naman din talaga mas madali sa kanya yung hatak lang ng hatak, burst lang ng burst. Sinabi na nga din ng ating mga casters na daig ni Minguin, si Harry Potter, because of the wands na meron siya dito, na kailangan naman talaga niya. Pagkahatak dito next Nova, follow up ng ultimate naman galing kay Minguin para nga naman din talaga makapag-burst. At again, take note may true damage din kasi yung ultimate ng isang Gord. Plus, yung true damage din na manggagaling dito kay Sai. So talaga nga namang once makahatak, once makasetup ang RQ Kaito, kayang-kaya nilang i-burst down kahit sino pang mahatak or sino mang ma-set-upan dito ng mga setters nila. And even for AP Brencia, tinry naman din talaga ni Zay na magkaroon ng damage. And siya yung nagiging sakit sa ulo dito. Unfortunately, mas naging magaling lang talaga dito yung setups, yung paghuli ni X-Nova, yung paghuli ni Ferds doon sa mga crucial targets para maipanalo nila yung laban. And sobrang ganda talaga nitong laban na to. And I agree with Butters na isa talaga to sa mga masabi nating magandang games ngayong MDL Season 3. Pero feeling ko, meron pang masabi ang mga casters. So casters, take it away.